Okay, so next taxation scheme natin ay capital gains taxation. Kanina kasi yung topic natin, no? Final income taxation, wherein nalaman natin sa final income taxation na ang mga passive income na subject sa final tax. Yan. So, ngayon naman, aalamin naman natin yung mga income, no? Mga income na subject naman sa capital gains taxation. No? Ano yung mga income na sakop ng taxation scheme na ito, no? Ano yung mga income na sakop ng capital gains taxation? Capital gains taxation. So, capital gains tax, ayan, no? Kanina final income tax, no? Or final tax in short. Ito naman, capital gains tax. Ayan. Capital gains tax is imposed on the gain. Ayan na, gain. So, basta capital gains tax, no? Nakalagay naman sa term niya, pertaining sa mga gain. Ayan. So basta pag may nakita tayong income na gain, no? O gain on sale. So, baka capital gains tax ang mag-a-apply doon. Capital gains tax is imposed on the gain realized on the sale, exchange, and other disposition of certain capital assets. Okay, so in learning, no, the basics of capital gains taxation, no, dapat alam natin yung pagkakaiba ng tinatawag na ordinary assets, no? Ayan, ordinary assets versus capital assets. Ayan, so ito um, sana no maging inherent na to sa sarili natin, no, para hindi na siya agad makalimutan. So again, dapat alam natin yung pagkakaiba ng ordinary at capital assets. Ordinary assets are assets used in business, trade, or profession such as inventory, supplies, or property, plant, and equipment. So basically, excuse me, no? Basically, ang ordinary asset, no, ay mga asset na ginagamit sa negosyo. Ginagamit sa negosyo. Ginagamit sa normal na operations ng business. Ginagamit sa mga activities na ikinabubuhay ng negosyo. Ordinary asset yon, such as inventory. So, alam naman natin, kinalaman yan sa normal na operation ng business, sa normal na activity ng negosyo. So, ginagamit siya sa negosyo. Ganon din yung supplies and property, plant, and equipment. No? Basta ginagamit sa negosyo, mga assets na ginagamit sa negosyo, ordinary asset. And ang nature, no, ang nature ng ordinary assets, no? Ayan, no? Again, ordinary assets, mga assets na ginagamit sa business, trade, or profession. So basically, basta asset na ginagamit sa negosyo, ordinary asset yon. And again, ang ordinary assets, ang nature ng ordinary assets ay hindi siya financial in nature, no? 'Di ba meron tayong mga financial assets na ginagamit sa negosyo, na ginagamit sa business? So example, cash. Ayan. Financial in nature 'yon. Pero yung cash, alam naman natin, no? Basta unrestricted cash 'yan, ginagamit 'yan sa negosyo. And again, kapag ginagamit sa negosyo, ordinary asset. Pero again nga, sa pag-aaral ng taxation, ang ordinary asset, ang nature niya, hindi siya financial. Yan. Kaya gagaya ang mga example dito,
inventory, supplies, and PPE. Ayan. So, yung mga asset na cash, no, which is financial in nature. Ano pa ba? Accounts receivable, no? Ayan, financial in nature din yan kasi right to receive cash yan eh, no? Kapag AR. Ano pa ba? Cash, AR, notes receivable, yan, no? Financial asset din, no? Na connected sa negosyo. Tapos investment, ayan, financial in nature. Kahit ginagamit yung mga yan sa negosyo, no, sa taxation purposes, hindi yan ordinary asset, no? Kasi nga ang ordinary asset, ang nature niya, hindi siya financial in nature. Tapos ginagamit sa negosyo. Ayan. So alam na natin ang ordinary asset. No? Ayan, alam na natin. Basta asset na ginagamit sa negosyo, tapos hindi financial in nature, not financial in nature, ordinary asset. Now, ano naman yung tinatawag nating capital assets? Capital assets are assets not used in business, trade, or profession. Capital assets are the opposites of ordinary assets. Yan. So, yung capital asset, no, kumbaga ano siya eh, no, kumbaga residual, no, residual definition. Yan. Residual definition siya, no. So, alam na natin na ang ordinary asset, mga asset na ginagamit sa negosyo, mga asset na ginagamit sa business, pero hindi financial in nature. Ayan. So, kung ganun yung asset natin, like inventory, supplies, or PPE, ordinary asset. Now, kung hindi mag-fall sa category ng or sa definition ng ordinary assets, then capital assets na agad yun. No? Kasi ito na eh, capital assets are not used in business. Tapos, capital assets are the opposites. No? Are the opposites of ordinary assets. So, basta hindi ordinary asset yan, no? Basta hindi nag-qualify or hindi pasok sa definition ng ordinary asset, capital asset. Ayan. So, yun na, wag natin kakalimutan yun, no? Yung pagkakaiba ng ordinary asset at capital asset. Kasi nga, yun yung basics, no? Para mas maintindihan natin itong capital gains taxation. Capital gains taxation applies only to two types of capital assets. Ayan. Domestic stocks and real property. So, balikan natin, no? Capital gains. So, nag-a-apply lang siya sa mga capital assets. No? Ayan. Capital assets lang. Kung ordinary asset yan, then hindi na agad applicable ang capital gains taxation. Kasi nga, balikan natin yung first bullet point. No? Capital gains tax is imposed on gain realized on the sale, exchange, and other disposition of certain capital assets. Certain lang, no? So, hindi lahat ng gain on sale ng capital asset, capital gains tax. Kasi, sa dalawa lang siya nag-a-apply. Ayan, no? Dalawa lang, no? So, mas madali siyang, kumbaga, matandaan, no? Kasi, unlike ng final income taxation, mas marami. Kasi may interest, may dividend, may royalty, share in net income of partnership, prizes and winnings, no? Madami-dami. Ito, dalawa lang. Kapag ang gain on sale or gain on exchange or gain on other disposition of domestic stocks, no? Domestic stocks. Ayan.
and gain on sale, exchange, and other disposition of real property, then capital gains ang mag-a-apply. Ngayon, kailangan lang natin siguraduhin na ang domestic stocks ay capital asset talaga siya, no? Kasi kung yung domestic stocks, yung binenta, tapos ordinary asset naman pala, hindi na mag-a-apply ang capital gains taxation. Kasi nga, sa capital gains lang to nag-a-apply. Dalawa lang naman yung dalawa lang yung gain na ina-applyan ng capital gains taxation. So, una, domestic stocks, no? Kumpletuhin na natin ha, teka. Sale of domestic stocks directly to buyer. Ayan. Sale of domestic stocks directly to buyer. And real property, provided located siya in the Philippines. Located in the Philippines. Ayan. So again, tandaan natin, no, isa puso na natin kumbaga, na ang capital gains taxation ay nag-a-apply lang sa dalawang capital asset. Dalawang type ng capital asset. Una, sa sale of domestic stocks directly to buyer. And sa sale of real property located in the Philippines. Meaning, dapat yung real property located sa Pilipinas. Ayan, no? Located sa Pilipinas. And kailangan nating siguraduhin na ang domestic stocks and real property ay nagpo-fall sa definition ng capital assets, which is mga assets na hindi ginagamit sa business. Ayan. And itong din-discuss natin na capital gains taxation ay applicable ito sa individual, no? Yung mga binanggit natin, kapag ang taxpayer ay individual and kapag ang taxpayer natin ay corporation. Ayan. So, mapa-individual or corporation, applicable ito. And again, ang capital gains tax, no, applicable lang siya sa sale of domestic stocks directly to buyer and sale of real property located in the Philippines, no? Provided na ang domestic stocks and real property nagfo-fall sa definition ng capital asset. Ayan. So, doon sa ating illustration, ayan. So, eto, alin kaya dito yung mga income na capital gains taxation ang mag-a-apply? Compensation income? So, hindi, no? Kasi dalawa lang naman eh. Sale of domestic stocks direct to buyer tsaka real property located in the Philippines. Business profit. So, obviously, hindi kasama, no? Itong dalawa lang. Investment. So, meron na pala to, final income taxation. Again, no, hindi pwede yung dalawang taxation scheme sa isang income. Isa-isa lang yan. Talent fee from singing, hindi. Eto, meron, no, gain on sale from selling yung computer nang ginagamit mo sa negosyo. Capital gains taxation ba yon? Hindi, no, tama, hindi. Kasi ginagamit mo sa negosyo eh. Since na ginagamit mo sa negosyo yan, tapos hindi pa financial in nature which is PC, computer, PPE yun, ordinary asset. Yan, mukhang wala ka palang capital gains taxation dito, no? Eto, gain on sale from selling investment in equity securities, domestic corporation.
Ayan. So, 'di ba ang example natin dito, no? Binenta mo yung investment mo sa shares of stock ni domestic corporation directly sa kaibigan mo. So, directly sa buyer. Domestic stocks. Directly to buyer. So, ito, ang mag-a-apply dito, capital gains taxation. So, meron kang isa, no? Ayan. Meron kang isa na item of gross income na nag-fall sa capital gains taxation. Ayan. So, ayan, no? Next natin, ano yung susunod natin? Doon na tayo sa last. Doon sa last na taxation scheme, which is regular income taxation.